Ang kwentong ito ay galing sa Spotify. Hello po. This is my first time na sumulat about my experience na muntik ko nang ikapahamak. Nagtrabaho ako bilang isang kolektor ng isang cooperative dito sa Eastern Visayas. At ang isa kong duty and responsibility is mag-CI or BI na mga uutang. Then suddenly, may isa kaming client na babae, 55 years old. Nabigla ako nung nabasa ko ang address na nakalagay sa application niya. Kasi, first time kong malaman yung ganitong address ng lugar. Pinagsabihan ko naman yung manager namin na, "Sir, dito na ako lumaki sa bayan na to. Pero ngayon ko lang narinig o nalaman ang ganitong lugar." Pero since naman na ang habol ng cooperative is magpautang, binaliwala niya yung sinabi ko. Then, eto na. Nag-schedule na ako pumunta sa lugar na yun. At 3 a.m., bumiyahe na ako papunta sa lugar ng client namin. Inagahan ko lang kasi, base sa nakalap kong informasyon, 4 na oras ang biyahe sa motor. Nakarating ako ng ligtas sa bahay ng client ko around 7:30 a.m. Tapos, sinabihan niya ako, "Sir, tara na, sakay ako sa'yo, punta tayo ng tawiran papuntang isla sa amin. Pero, daan muna tayo ng merkado, bibili tayo ng asin." Di ko akalain na yung asin na binili namin ay protection ko pala yun sa lugar nila. Eto na, dumating na kami 9 a.m. sa barangay nila. Lahat na nakatambay sa dauman at mga nakakasalubong namin ay sobrang lalim ang tingin sa akin. Para akong artista, sabi ko sa client. Response naman niya, "Ay sir, wag mo na lang pansinin." Then doon, pagdating namin sa kanila, pinakita niya tindahan niya. Tapos may mga alaga din silang lobster kasi ine-export nila sa ibang lugar. Ito daw kasi ang malakas ang kita sa kanila, so in-approve ko naman nung malaman ko na mga dito silang business. Bandang tanghali na naghahanda ng tanghalian yung client namin, ang malalaking alimango, sugpo at lobster. Sabi sa akin, "Sir, tara kain na tayo. Huwag kang mag-alala, mainit pa mga hinda akong pagkain. Iwas hawa sa pagiging aswang." Ngumiti ako. Sabi ko, "Di na uso yan ate, sa panahon ngayon." Tapos biglang tingin niya sa mata ko. Sabay sabi, "Sir, huwag kang pasisiguro." Tapos biglang may kumatok. Yung kapitbahay niya, nagdala ng saging na hinog. Natakam ako kasi parang gold ang kulay ng balat ng saging dahil sa kinugan na. Natapos akong kumain, akmang kukuha na ako ng saging. Hinawakan ng kamay ko ng client ko. "Sir, may binili akong mansanas sa bayan kanina. Yun na lang ang kainin mo. Baka daw kasi sumakit pa tiyan mo dyan." Sa saging, wala naman naging problema sa akin, kaya mansanas na lang ang kinain ko. Nagpaalam ako sa client ko na magbabanyo ako kasi naiihi na ako. Tinuro yung CR nila, nasa labas ng bahay. Habang umiihi na ako, biglang may napansin akong mata na tumitingin sa akin. Alam ko sa sarili ko na mata yun, tapos napakapula pa ng kulay. Dali-dali akong lumabas. Tinignan ko sa likod, wala naman akong nakita. Kinuwento ko naman sa client ko. Tapos ang sabi niya, "Baka sir, namamalikmata ka lang." Di nagtagal, niyaya niya na akong ihatid sa pantalan at sarili nilang pump boat ang maghahatid sa akin papunta ng bayan. Ang problema, nagka-aberya yung pump boat na dapat sasakyan ko. Kaya napatambay muna kami sa waiting shed ng pantalan. Ang nawiwirduhan ko lang sa mga kinikilos ng mga tao na andun ay puro pabulong lang kanilang pag-uusap. Di tulad sa karaniwang tambay na nagtatawanan at nag-uusap ng normal. Tapos, may tingin ng tingin pa sa akin ng 2 babae. Sabay bulong parehas. Biglang bumulong ang client ko sa akin, "Sir, huwag mong pansinin ng mga yan. Huwag mo na lang tignan." Bandang 3 p.m. na atat na ako makabalik sa bayan. Kasi sabi ko, pabiyahe pa ako ng 4 hours. Tapos baka magka-aberya pa ako sa biyahe. Maabutan ako ng gabi. Ang ginawa ng client ko,
Kinausap niya ang isang kagawad sa barangay nila. Naarkilahan ang pamput niya. Kaso, sa kasamaang palad, nasira din daw. Kinausap ng client ko yung asawa niya kung kaya pa bang maayos yung pamput nila. Sabi ng asawa niya, may dapat palitan na piyesa. So yun na nga, dito na ako mukhang nangamba. Kasi malaki ang tsansa na hindi ako makakabalik sa amin nung araw na yun. Pati mga pribadong pamput, walang gustong magparkila. So ang ginawa namin ng client ko, bumalik kami sa kanila. At napagdesisyonan ko na lang na doon na lang matulog at magpalipas ng gabi. Pinahiram muna ako ng damit ng asawa niya. Matapos namin maghapunan, kinuha ko ang sepi ko para magkontak sa bahay. Baka kasi mag-alala sa aking pamilya ko. At nagkataon na nag-brand out sa isla, kaya wala din chance na makapag-message ako. Mga bandang 7 PM, may kupantok sa pintuan sa bahay na tinutuluyan ko. At nagyayang mag-inuman ang isa nilang kapitbahay kasi daw may bisita silang client. Tumingining malayim si client sa asawa niya at di pumayag dahil di daw ako umiinom. Tapos may dumating na magkapatid na lalaki. May dalang pulutan na isda na inihaw. Pinilit yung mag-asawa dahil sa kinukulit yung mag-asawa at pati na rin ako dahil sabi ko sa pakikisama, ayun, nagsipistuhan kami para simulan ng inuman. Napalingon ako sa asawa ng client ko. May kinuha siyang itak na nakatamtaman lang ang haba at gumawa ng sausawan na tuyo na may lemon. Pero yung mga kasamahan namin sa inuman ang sabi, mas masarap daw kung ang sausawan na gagamitin ko yung dala nilang parang binuro na maliit na isda. Ginamos, tawag sa amin. Pero tinakasan ng client ko na tuyo lang. Nakabisaduhan nila sir na sausawan sa inihaw kasi laking bayan. Kumuha si client ng disposable glass at binigyan ako para may sarili naman akong tagay at inagaw ng asawa niya yung tuba para daw siya ang tagero. Nang nangangalahati na kami sa isang galon ng tuba, nagpaalam na akong umukyat para matulog at sinamahan ako ni client para kunin din ang gagamitin kong unan at kumot. Tapos sinabi sa akin, "Sir, may tubig sa lamesa. Nasa baso, inumin mo kalahati at ipagbugbog mo ang natira para daw mawala ang lansya ng pulutan namin." Sa ginawa kong yun, pagkamamog ko, bigla akong nasuka at laking gulat ko nung nakita ko yung suka na parang maliit na isda na parang buhay na pilit lumalangoy. Dali-dali akong umakyat tapos sinabi ko sa client ko ang nakita ko. Parang di nagtaka o nagulat si client. Tapos sinabi niya sa akin, "Sir, maniwala ka. Totoo ang aswang dahil sa lugar na to may presensya ng mga aswang." Bigla na lang nangilabot ang balahibo ko. Sila ay mga aswang pero hanggat hindi ka gumagawa ng ikinagagalit nila, hindi ka nila gagalawin. Ang problema lang, yung dalawang babae na nakita mo kanina sa waiting shed, nagbubulungan ay gusto kang mapangasawa ng isa doon at gusto kang hawaan ng pagiging aswang para hindi ka na makalabas sa lugar na ito. By the window, that is where I'll be. Come tiptoe through the tulips with